of the nation. Pagbukas sa mga kahong ito na idiniklarang mga LED light, naging maliwanag sa mga taga-Bureau of Customs na merong shabu sa loob. Halos 250 million pesos ang halaga ng umano'y shabu na isinilid sa halos 200 bumbilya. Ayon sa Customs, galing Mexico ang mga bumbilyang dumating noong April 14 at dadalhin sa Valenzuela. Iniimbestigahan ng mga sangkot sa shipment na pinakamalaking huli raw sa NAIA. Bago ngayong gabi, inanunsyo ng United Arab Emirates na kakalas na sila sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at OPEC Plus, epektibo sa Mayo 1. Ayon sa kanilang Energy Minister, policy decision ang pag-alis sa OPEC at sa OPEC Plus para protektahan ang kanilang national interest sa sektor ng enerhiya. Hindi raw nila kinonsulta sa pasyang ito ang Saudi Arabia na pinakamalaking miyembro ng OPEC. Wala pang pahayag sa ngayon ng OPEC. Ang anunsyo ay sa gitna ng krisis sa supply ng langis sa Strait of Hormuz dahil sa giyera sa Middle East. 1967, naging miyembro ang UAE ng OPEC, ang cartel ng ilan sa pinakamalaking bansang nagpo-produce ng langis na sumusunod sa itinatakdang quota ng organization kada bansa. Pinuna ni US President Donald Trump ang OPEC na tinataga raw ang buong mundo sa pagpapataas ng presyo ng langis. Bago ngayong gabi, patay ang 2 sakay ng kotseng malapitang binaril ngayong hapon sa kanto ng EDSA at Timog Avenue sa Quezon City. Tinutugis pa ang mga salaring riding in tandem na hulikam sa krimen. May report si Rafi Tima. Duguan at namimilipit ang lalaking ito habang nakahandusay sa kanto ng Timog Avenue at EDSA sa Quezon City, mag-aalas 4 ng hapon. May isa pang nakalaylay naman mula sa driver's seat ng puting kotse. Binaril, oh. Ano talaga? Gusto pasok sa lamin, oh. Oo. Sino bumaril? Pareho silang biktima ng pamamaril. Riding in tandem ang salarin. Hulikam sila na inasintang mga sakay ng kotseng nasa lane palabas ng EDSA at East Avenue. Tsaka sila dali-daling tumakas. Agad rumesponde ang mga pulis sa crime scene na nasa labas ng GMA Network Center. Dinatnan ng GMA News ang kotseng tad-tad ng tama ng mga bala at ang 2 sakay na kapwa duguan. Ang lalaki nakahandusay sa daan, siya pala umanong driver ng kotse. Nakalabas siya at tumumba malapit sa Center Island. Naiwan ang isa sa passenger seat. Inilabas siya ng kotse ng mga rumesponding traffic enforcer at mga pulis. Ang pasahero, bagamat duguan, may malay pa rin. Hindi pa namin ma-establish kung ano ang relationship ng dalawa. Ongoing na po yung follow-up operation, hot pursuit operation dito sa mga may 12 bullet hole do sa windshield at sa both side ng passenger at ng driver seat. Apparently caliber 45. Dinala ang 2 biktima sa East Avenue Medical Center. CCS atin ang mga kuha ng CCTV sa lugar at kukunan ng pahayag ang mga saksi. Sa ngayon, hindi pa nila matukoy ang motibo sa pamamaril. Rafi Tima, GMA News. Pinag-utos ng Bureau of Internal Revenue ang pag-audit sa buwis ni Vice President Sara Duterte, kanyang mister at ang kanilang mga negosyo. Sakop din ng utos ng pagpapalabas ng letters of authority ang pagsisiyasat sa buwis ng second gentleman na si Attorney Mans Carpio at ang 9 na negosyong may kaugnayan sa kanila. Kabilang daw sa mga pinagbatayan ng BIR ang testimonya ng Office of the Ombudsman tungkol sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng BISE at ang ulat mula sa Anti-Money Laundering Council na nag-ungkat sa impeachment proceedings sa Kamara. Wala pang tugon kaugnay dito sina Vice President Duterte at ang kanyang asawa. Nagbabadya ang rotational brownout sa ilang lugar sa bansa ayon sa National Power Corporation o NAPOCOR. Tatamaan daw ang mga liblib na lugar na nakadepende sa mga maliliit na power utility, lalo na ng mga plantang pinatatakbo ng diesel dahil malayo sa malalaking planta. Ayon sa NAPOCOR, naghihingalo na ang ilan dahil sa hindi nila kayang magbayad ng diesel. Kung sakaling kulangin, mapipilitang maghati-hati sa supply at matitiyak na magkakaroon ng rotational brownout. Tiniyak naman ng NAPOCOR na walang problema sa ibang lugar na kanilang sineserbisyuhan. Lalo pang sumadsad ang piso dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Bagong all-time low ang piso ngayong araw, 61 pesos and 30 centavos kada US dollar. Ayon sa mga ekonomista, nananatiling malakas ang demand sa dolyar. Bagsak din ang ilang local stocks. Nagsara uli ng mas mababa sa 6,000 points ang Philippine Stock Exchange Index.
Hotel na nakapangalan umano sa mag-ina ni Mike Defensor, ipinasara ng Pasig City LGU. 54 na babae ang nasagip sa hotel na raid kasabay ng bar kamakailan dahil sangkot daw sa human trafficking at prostitusyon. Wala pang tugon ng mga depensor sa pagpapasara, bagamat una nilang itinanggi ang pag-iip ng NBI na pag-aari nila ang KTV bar at hotel base sa SEC documents. So he's free. He is not within the Czech Republic. So That's he what is it free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Matapos kumpirmahing wala na sa poder ng Czech Republic si Zaldico, Justice Department naniniwalang nasa Shenzhen area pa siya. Hindi raw sinabi ng Czech authorities kung saan nag-exit si Ko. Sa 4 na katabing bansang pwede niyang tawirin by land, imposible raw ang Germany lalo't doon siya naharang. Kaya posible ang Poland, Slovakia at Austria. Saklaw rin ng Shenzhen area ang France kung saan ayon sa palasyo, The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. pupulungin bukas ng Pangulo ang mga ambassador ng France at Czech Republic tungkol sa kaso ni Ko. Sabi naman ng DFA, September 2022 pa nag-expire ang passport na ginamit umano ni Ko sa pagtawid sa German-Czech border. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, lilitisan sa Trial Chamber 3 ng International Criminal Court. Hahawakan ito ng 3 hukom mula UK, South Korea at France. Bago simulan ang paglilitis, kailangan daw maunang maresolba ang ihahaing apela ng depensa tungkol sa pagkukumpirma sa mga asunto kay Duterte. John Consulta, GMA News. Ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge para sa domestic at international flights sa susunod na buwan. Bagamat mataas pa rin mula level 19 noong April 16 hanggang April 30, pagiging level 18 na ito mula May 1 hanggang May 15. Ibig sabihin, mula sa dating 627 pesos hanggang mahigit 1,800 pesos para sa domestic flights. Magiging 593 pesos hanggang mahigit 1,700 pesos na lamang ang fuel surcharge. Para naman sa international flights, mula sa 2,070 pesos hanggang mahigit 15,300 pesos, bababa yan sa halos 2,000 pesos hanggang mahigit 14,500 pesos. Lahat yan ay depende sa distansya ng biyahe. Ang adjustment ay epekto pa rin ng paggalaw ng presyo ng jet fuel dahil sa giyera sa Middle East. Ang fuel surcharge ay optional fee na posibleng ipasa ng airline sa mga pasahero para makabawi sa adjustment sa jet fuel prices. Bukod pa ito sa base fare sa eroplano. Sa gitna ng bill shock ng ilang customer ng Meralco ngayong Abril, ang puna ng isang consumer group na humimay sa mga bayarin sa bill, bakit hindi ipasalo sa gobyerno at Meralco ang bayaring hindi naman sa aktual na konsumo? May report si Maki Pulido. Mahigit 2,000 pesos ang bill sa kuryente ni Rian noong Marso. Minsan mapapatanong ka na lang sa sarili mo, bakit ganito? Nagtipid ka nga, pero parang wala din naman nangyari sa pagtitipid mo. Kung susuriin ang kanyang Meralco bill, 206 pesos ang napunta sa 12% value-added tax o VAT. Mahigit 218 pesos sa buwis. Halos 50 pesos sa universal charges na nagsisilbing ambag para makuryentehan ang mga nasa malalayong lugar at mapangalagaan ang watershed. May lifeline subsidy na 1 peso and 56 centavos para sa mga nasa 4Ps at qualified marginalized sector at 114 pesos para sa systems loss o bayad para sa kuryenteng ninanakaw o nawawala habang dumadaloy sa kawad. Meron pang feed-in tariff allowance o FIT-all at green energy auction allowance o GEA-all, tulong daw sa mga mamumuhunan sa renewable energy. Bukod pa sa other charges na pwedeng gamitin sa bill deposit adjustment. Pero sabi ng Power for People Coalition, hindi naman parte ng konsumo ng kuryente ang mga singil na yan. Hindi yan responsibilidad ng mga electric consumers. Dapat yan yung mga nagninegosyo doon sa transmission, distribution, akuin na nila yon. Kung aakuin ng gobyerno at Meralco ang mga singil at ihihinto ang pagbubuwis sa kuryente,
Halos 30% o katumbas na 591.27 pesos ang mababawas sa bill ni Ria. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Finance Department kaugnay sa mungkahing suspindihin ang buwis. 77 pesos naman ang bill ni Ria ang napupunta sa tumaas na transmission charge o singil ng NGCP para sa kanilang grid ang tulay ng mga planta patungo sa mga distribution utility tulad ng Meralco. Hinihingan pa namin ng pahayag ang NGCP. Pinakamalaki sa bill ang generation charge o singil ng mga planta ng kuryente. Karamihan sa mga plantang source ng Meralco ay gumagamit ng imported coal at liquefied natural gas. Kung magkano ang bill ng Meralco sa kuryente ng mga planta, ipapasa ito sa customers. Yan ang pass-through charges. Pero ayon sa isang energy expert, sa mga pagkukunan ng kuryente, pinakamura sa singilan ang renewables gaya ng solar kaysa coal at LNG. At kung yan ang gagamitin, nasa 440 pesos pa ang mababawas sa electric bill ni Ria base sa kwenta ng Power for People Coalition. Kung isasama yan sa lahat ng sanay bawas sa electric bill, 1,059 pesos lang sana ang babayaran ni Ria. Sabi ng Meralco, aprobado ng ERC ang lahat ng sinisingil nila. Masusi rin daw ang competitive selection process nila para matiyak na pinakasulit ang pagkukunan nila ng kuryente. Sabi naman ng ERC, sumusunod lang sila sa itinakda ng batas at mga polisiya. Matagal na yan, 2001 pa yan. Ngayon ay nagbago kasi ng proseso at kung sino yung mga entitled. Pag kunwari dito sa Meralco area, ang konsumo mo dapat ay hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours para meron ka ring lifeline subsidy. Kaya nung 2021, sabi ng gobyerno, hindi, ang tulungan na lamang natin ay yung mga talagang kailangan ng tulong. Kaya na-identify po yung mga 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Maki Pulido, GMA News. Tila nilitsyon sa ibabaw ng baga ang isang asong ilang oras ang hinahanap ng kanyang amo sa Negros Occidental. Ang salarin, mismong kapitbahay nila. Ang kanyang depensa sa report ni Ian Cruz. Sanay na raw gumala at pumunta sa mga kapitbahay sa Cabancalan, Negros Occidental ang fur baby ni JB na si Joker. Pero nitong April 18, nawala si Joker. April 19, nakita ni JB si Joker sa compound ng kanilang kapitbahay pero wala ng buhay at nakasalang pa sa baga. Kulang na isa ang ido sing aga na and then gipapangita siya ni Arnold until maghapon. So diba kita mo ang ido namon kay ginapangita siya ni Arnold dayon tayo ang balik sa batil sa Arnold nga ay naling imo to ido ang ginsunog ko nga ang ido ar gid sa kalayo ginapalapitan yung ido ar sa kalayo gin pull out lang sa kalayo dayon. And according naman sa iya nga interview ginsunog it's because you don't have enough time nga mag kot-kot, bakit umod may laktan? Depensa raw ng kapitbahay, patay na si Joker bago pa niya sunugin ang aso. Pero duda riyan si JB. According to his claimant, sir, nga ang body daw sing ido is baho na, kagabloated na. So, sa amon, sir, it will still remain questionable ang cause of death sing ido. Nga wala mo na lang kami ginpabalong at nga mga tag-adi or ari maging caretaker, at least tagaan proper burial. Planong ipa-autopsy ng pamilya ni JB ang labi ni Joker. Desidido rin silang ihabla ang kapitbahay. Handa naman daw tumulong sa kaso ang isang animal welfare group. Git din nila maituturing na animal cruelty ang pagsunog sa mga hayop base sa Republic Act number 8485 o Animal Welfare Act. Regardless, ginsulog siya at ang cruelty na sa dayon, ani, ginlubong or nangita na kung sinong owner. Number one, hindi niya acceptable kung may patay na sapat dogs and cats, ay iritang na sunugon. Sinusubukan ng GMA News na makuna ng reaksyon ang kapitbahay. Ian Cruz, GMA News. Huli sa Bacolod City ang mahigit 30 kabataang sangkot sa umano'y drag racing. Nadiskubre ng pulisya at ng mga tauhan ng Land Transportation Office na may pustahan pa sa karera ang mga sangkot. 13 motorsiklo ang inimpound. Patagal na raw itong problema sa Barangay Granada ayon sa kapitan. Paalala ng pulisya, magsumbong kung may mga ulat ng drag racing sa kanilang lugar. Mermaid swimming,
cacao fruit picking, at chocolate making. Ilan lang yan sa activities ni Solen Yusaf, Nico Bolzico and their kids habang nagbabakasyon sa Bohol. Nasa Hong Kong Disneyland ang Trillo fam. Sinusulit ni Dennis Trillo, Jeneline Mercado, Calex, Jazz, and Dylan ang paglilibot at pagsakay ng rides sa tinaguriang happiest place on earth. Fan mode on sina Shuvi Etrata at David Licauco sa Vietnam nang makita roon ng Thai superstar na si Urasaya Yaya Spurbon. Bumida si Yaya sa ilang iconic Lacorn series na ipinalabas din sa GMA Heart of Asia, kabilang ang The Crown Princess at Switch. Workcation naman ang ipinunta ni Ruru Madrid sa Spain. Minamaximize niya ang time for strolling, shadow boxing, at chilling sa lugar na overlooking. Jump stage. Joey at Emma ng Never Say Die, nag-sparring. At para matiyak na hindi masasaktan si Joey. Todo alalay si Emma na siya pa mismo ang naglagay ng handrap kay Jillian Ward bago ang kanilang eksena. Aubrey Carampel, GMA News. Adulthood happens to everyone, pero sa Romblon, may magbabarkada since high school na tila mas pinatibay pa ng distansya at panahon. Kaya nang umuwi ang kaibigan, sila'y nag-D1. Uso na yan sa report ni Oscar Oida. Kung may pa-Most Supportive Friends Award, panalo na agad ang tropa ng guro na si Edith. Matapos magturo sa Thailand ng 10 taon, eto at balik Pilipinas siya para magbakasyon. Hindi lang yakap ang sumalubong kundi pa-welcome na halatang hindi tinipid sa planning. May patarpaulin, pag-garland at may inarkila pa talagang banda. Walang kaalam-alam si Edith at kanyang asawa na ang simple sana nilang pagbabakasyon sa Ferrol Romblon may kasamang full-blown grand homecoming package courtesy of their long-time barkada. Paulit-ulit daw siyang kinukulit ng mga kaibigan na umuwi na. Ang hindi niya alam, abala na pala ang tropa para sa kanyang homecoming parade. Damang-dama raw ni Edith ang pagmamahal, effort at panahong inilaan ng mga kaibigang hindi nagsawang maghintay sa kanyang pag-uwi. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.